kayo ng mga kasama nyo sa bahay dahil pag nakikita nyo yung mga bagay na nagpapaalala sa ating mahal na Tatay Digong, talagang nanginginig yung mga luha ninyo at ganun din po ako. At bakit hindi natin mararamdaman yun? At bakit hindi tayo masasaktan sa dinadanas ng unang Pangulo na mayroong malasakit sa mga maliliit na Pilipino na kagaya nyo at kagaya ko? Si PRRD lang ang leader na nagpakita na yung mga maliliit na Pilipino importante, na yung mga maliliit na Pilipino kailangan maglakad kayo taas noo sa buong mundo. Sa panahon lang ni PRRD, doon lang namin naranasan yun. At kayong mga kapulisan, alam namin, ramdam na ramdam ninyo, nagkaroon kayo ng dignidad dahil sa tatay namin. Sa totoo lang po, ngayon nakarating sa akin ng balita na tinatrabaho kami ng mga law enforcement. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagsalita at ma-articulate ang lahat ng galit ko dito sa mapang-aping gobyernong to. Kaninang umaga may press con sila sa Malacanang at ang sabi nila, hindi kayo pwedeng magtipon-tipon para i-articulate ang hatred nyo. Kailan pa kayo nagkaroon ng control sa nararamdaman namin? Kung galit kami sa administrasyon na to, dahil tinraidor nyo kami! Pinagkatiwalaan namin si Bongbong Marcos kasi sinabi mo continuity! Sabi mo itutuloy mo lahat ng proyekto ni PRRD! Sinabi mo na hindi mo siya ibibigay sa ICC! Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo kami! Tinraidor mo si PRRD! Tinraidor mo kami mga Pilipino! Kung galit kami sa inyo at kung nararamdaman namin ay hatred dito sa gobyernong to, hindi yun kasalanan namin. Ginawa nyo yun, sinaktan nyo kami, tinraidor nyo kami, dapat pinagsisilbihan nyo kami, pero ang ginagawa nyo, inaapi nyo kami ngayon. Mga Pilipino rin po kami, kaming mga Duterte supporters. It's time na makinig kayo sa amin. It's time na dapat pagsilbihan nyo kami. At sana nakikita nyo yan kung minumura namin kayo mula ulo hanggang paa dahil yun ang nararamdaman namin sa inyo. Mga magnanakaw kayo mga putang ina nyo. Tigilan nyo na yung pulburon! Para makapag-isip kayo ng tama, para maintindihan nyo kami, para gawin ninyo ang sinasabi namin na dapat yung pananagutan sa aming lahat. Huwag nyo nang itago yung mga kaplastikan ninyo, yung mga sinasabi ninyo na pagsunod ninyo sa batas, wala nang batas-batas. Kung anong trip nyo, yun ang nangyayari. Yung sinasabi ninyo na sinunod nyo ang batas sa pag-aresto kay PRRD, hindi po kami tanga. Alam po namin ang mga karapatan namin bilang Pilipino. Alam namin kung ano ang karapatan ni PRRD. Hindi siya dapat pinadala sa Hague. Hindi siya dapat pinadala sa ICC. Dahil yung mga pinagtrabahuhan ng mga ninuno nating mga Pilipino, yung pinaglaban natin para magkaroon ng batas dito sa bansang to na dapat nire-respeto ninyo sa ginawa nyo kay PRRD dahil galit lang kayo sa kanya dahil
Ma'am Joey. At ngayon naman, bigyan natin ng pagkakataon ang isang retiradong sundalo mula sa Filipino Guerrilla Forces. Palakpakan po natin! Okay, maraming salamat! Pwede ho bang medyo atras-atras kayo para hindi mainit? Para maluwag ang space, maluwag ang space. Para maganda, pagka medyo maluwag ang space, magandang makinig. Duterte! 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 Okay, i-replace ko lang yung sinabi ko kanina, no? Kasi kanina medyo hindi klaro yung sinasabi ko. Noong 1980s, ako yung nandoon. Yun yung nakapila dyan. Ako yan, nandyan ako, nakapila. Ang nakikita ko dito noon, hindi bandera ng Pilipinas. Hindi bandera ng Pilipinas ang nakikita ko nung nandito ako sa hilira na yan. Alam niyo po yung hilira na yan? Yan yung mga dati kong kasama na ako ay nag-retire. Okay. Dati, ang nakikita ko dito noon, ano ang nakikita niyo dito dati sa Mindiola? Mga karet! Karet! NPA! NPA! Noon dito. Ngayon, bakit? Alam niyo mga kaibigan, nagtataka ako, bakit ako naligaw dito? Yun yung tanong ko bakit ako naligaw dito? Dati nandun ako sa hilira na yan. Tapos ngayon nagsasalita ako dito, laban sa ating gobyerno. Bakit? Noon, galit na galit ako na nagsasalita laban sa gobyerno. Kasi nung panahon ng Marcos Sr., ang mga makakaliwa ang narito. Ngayon, ang tunay na Pilipino ang narito na nanawagan sa ating Pangulong Marcos Jr. na siya'y bumaba na! Bumaba na! Bumaba na! Bumaba na! Bumaba na! Pakiusap! No? Alam mo, sa totoo lang po, 14 years old ako, pinagtanggol ko na ang bansang Pilipinas. Sa edad kong 14 anyos,